Samantala, kinumpirma na Malacanang na wala na sa Czech Republic si Saldico at kasalukuyang nasa France para humiling ng political asylum. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Kumpirmadong wala na sa kustodiya ng Czech authorities si Saldico. Yan ang inihayag ng Malacanang ilang araw matapos si ulat na nahuli sa Czech Republic ang pugante at dating kongresista na si Saldico na hinarang dahil sa kakulangan ng dokumento. Sabi ng palasyo, nasa France na ngayon si Ko at nag-apply o humiling ng political asylum. Ang political asylum ay proteksyon na ibinibigay sa mga dayuhan na inuusig o may kinaharap na banta sa sariling bansa. The FA has received highly reliable information that Saldico has a pending petition for political asylum ng bansang France na dalhin si Saldico sa France because of the pending petition for asylum. Political persecution umano ang basehan ng political asylum na hinihingi ng dating mambabatas. Bago pa man nangyari ang lahat, siya ay hinahabol na at pinababalik dito para sagutin ang mga alegasyon tungkol sa malversation, pagnakaw di umano ng pondo ng bayan. So wala pong masasabing political persecution dito. Maliwanag po yan. Sa ngayon, malayang makaikot si Ko sa mga bansang nasa Schengen area. Ikinidasmaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pangyayari. Nakausap po mismo natin ang Pangulo ngayong araw at sinabi niya na disappointed siya. Dahil malapit na sana natin na pauwi si Saldico. But since meron nga pong ibang bansang involved at ang lumalabas lamang po na kanya na-violate ay ang paggamit ng invalid documentation. So, ang bansang Czech Republic po ang siyang mag-uutos kung anong gagawin kay Saldico. Nakatakda namang makipagpulong ang Pangulo sa mga ambassador ng Czech at France sa Miyerkules. Pakay ng Presidente, alamin ang maaring itulong ng mga naturang bansa para mapabalik si Ko. Kung meron nga ba tayong pagkukulang o meron bang hindi nagawa para po mas maliwanagan tayo, ano pa ang dapat gawin at ano pa ang dapat maitulong ng ibang bansa, lalong-lalo naman po na tayo naman po ay meron tinatawag na United Nations Convention Against Corruption. So, ang kaso po na kinakaharap ni Saldico ay patungkol sa malversation. So, aalamin lamang po ng Pangulo, ano ba ang dapat pang nagawa? Dahil sa atin pagkakaalam, sa pagkakaalam ng Pangulo, lahat po ng dapat gawin ay ginawa na. Tiniyak ng Malacanang na gagawin ng pamahalaan ang lahat para mapauwi ng Pilipinas si Ko na naharap sa patong-patong na kaso dahil sa flood control scam. Nananatiling matatag ang posisyon ng pamahalaan. We will work with foreign governments through every legal channel available under international laws to bring Saldico home and face the graft and malversation cases filed against him. Gagawin natin ang lahat ng naaayon sa batas at sa diplomatikong proseso. Tiwala si Justice Secretary Frederick Vida na mapapauwi pa rin si Ko. Isaan niya sa malaking balakid ngayon ang kawalan ng Interpol Red Notice para maaresto ang mga akusado sa ibang bansa. Nagsumite na ng karagdagang dokumento ang gobyerno ng Pilipinas para mapabilis ang paglalabas ng Red Notice. From the moment we receive information on his whereabouts, the Philippine government moved as quickly as we could. We cannot compel a foreign government to act outside its legal framework. Definitely, a comprehensive report will be made to the President. Pinag-uusapan din ngayon ang proseso ng mutual extradition, lalo't ginagawaan niyang sangkalan ng ilang hinahabol sa batas ang political asylum na ibinibigay ng ibang bansa. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.